Yung biyahe natin ngayon, isasagad pa hanggang Matnog, Sorsogon. Mga sulit na pasyalan na pwede mong dayuhin dito sa bayan ng Bulusan. Yung motor ni Dode, nasiraan ng bearing, bumigay dahil sa mga lubak na dinaanan. Kinabukasan, dito magsisimula ang pag-iikot natin. First time nating libutin ang Bulusan at magiging lokal tayo sa araw na to. Maraming pwedeng pasyalan para maipakita ang ganda ng lugar na to. Ang sarap sa pakiramdam sa lugar na first time mong mapuntahan. Ito yung Bulusan Volcano Natural Park, ang una nating pinuntahan. At dadaan muna dito sa Bulusan Tourism Center. Nakita pa natin ang buong mapa ng Sorsogon. At galing dito, may maghahatid sa atin na sasakyan papasok ng Bulusan Lake hanggang sa marating natin ang bungad ng lawa. Pinakamalaki at pinagmamalaki dito sa Bulusan, Kawan Trip. First time nating makakita ng lawa sa taas ng bundok. Hindi lang to isa, mayroon pang dalawang lake sa taas nito, Kawan Trip. First time din nating gumamit o magkayak dito sa lawa na kailangan nyo lang i-balance. Sa kunting pag-uga nyo lang, hindi naging balanse, hindi kayong tumaob, Kawan Trip. At hindi natin alam kung gaano kalalim ang lake na ito. Gaano kalalim yung lake Bulusan? 78 feet? Sa lalim ba naman, mapapaisip ka kung may buhaya o ahas sa ilalim nito. Kaya ini-enjoy na lang namin ang bawat minuto na magkayak na magkapares. Kahit pagod, kakasagwan, sobrang sulit pa din ang experience sa mga ganitong activities. Hindi umaapaw ang tubig na to dahil may lagusan o tagusan na nagiging waterfalls sa baba. Kaya maraming cold spring na pwedeng pasyalan dito sa Bulusan. Pagkatapos mapagod sa ilang minutong pagkakayak, dumiretso na kami agad sa Kugon Highlands para mag-almusal. Ini-enjoy ang maluwag at ganda ng kalsada. Talagang mag-i-enjoy ka magmotor sa probinsya. Hanggang sa marating namin ang Highlands, sobrang payapa at panatag ng lugar. Grabe, sulit. Dito kayo mag-aalmusal sa Kugon Highlands dito sa Bulusan. Tingnan nyo naman. Oh, ganda ng view. Itlog na may kasamang pansit canton. Solve na tayo sa umagahan natin. Sobrang ganda ng view na masarap din siguro magkaroon ng sariling bahay dito. Tapos pagbangon mo kada umaga, ganitong tanawin ang makikita mo. Sa taas ng Bulkang Bulusan, tanaw din sa parteng ito. Hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe, hahanapin mo talaga ang ganitong klaseng kalsada pag nasa Manila ka na. Ito yung alaala namin na babalikan at papanoorin na lang sa pagtanda. Siyempre, ibabahagi at ipapakita sa inyo ang ganda ng lugar na aming napupuntahan. Dasal at ingat ang bawat baon sa paglalakbay natin, Kawan Trip. Ilang minuto lang din ay narating ulit natin ang Matnog Port dito sa Sorsogon. Daanan palabas ng Visayas at Pamindanao. Sa sunod ng pagbalik, tatawid na tayo papuntang Samar. Na halos 2 hours na lang ang biyahe patawid ng Northern Samar. Dito kayo kukuha ng ticket bago pumasok ng Pantalan. Mga pila ng truck ang madalas ninyong kasabayan. Ito yung kanto papasok ng Bulan Port papuntang Masbate. Ito naman yung Bulkang Bulusan na mas kita dito sa bayan ng Irosin. Lagi kasing natatabunan ng ulap nung huling daan natin dito. Siguro lagi itong nagpapakita tuwing tag-init at maswerte tayo dahil nagpakita sa atin ang pang-apat na pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas. Sa sobrang init ng panahon, hindi na kami tumuloy sa hot spring. Bukod sa maraming tao, pinili namin magbabad sa malamig na tubig. Dito kami pumasok sa makitid at liblib na daan papasok ng Nasipit. Nasako pa din ng Bulusan. Maraming cold spring dito na pwede mong liguan. Mamimili ka na lang kung saan ka pupunta. 30 pesos entrance fee, 200 pesos naman kung gagamit ka ng cottage. Kumikinang sa sobrang linaw ng tubig, Kawan Trip. At dito na kami mag-uubos ng oras magbabad sa malamig na tubig ng Nasipit Cold Spring. Saktong-sakto sa mainit na panahon. Ito yung tubig galing Bulusan na naging waterfalls at spring. Panalo ang dayo natin, Kawan Trip, kaya sinusulit bawat minuto para makapag-recharge sa init ng panahon. May maliit na falls pa sa gilid na pwedeng tambayan, pero magbabad muna kami dito. Kinahapunan, dumiretso kami dito sa may tambayan. Isang coastal road sana, pero hindi natapos kaya naging pasyalan. Sulit tambayan tuwing hapon. Dito na rin kami magpapahinga sa public beach ng Bulusan. Alas 4 kinaumagahan, lalarga na ulit kami at maraming salamat sa pag-ampon sa amin, Brother Joey. Mas gusto namin umalis ng maaga, bukod sa matindi yung init ngayon, konti lang ang kasabayan na sasakyan. Pasikat na rin yung araw, nanduman kami sa may coastal road ng Sorsogon. Panibagong full tank natin, 224 pesos. Hanggang sa kalagitnaan ng biyahe, dito na nasiraan ang kasama nating si Dudi. Hindi natuwid yung takbo sa gulong nito at para may tumutunog habang umiikot ito. Gapang muna dahil maaga pa at hindi pa nagbubukas yung ibang shop na nadaanan namin. At napansin ulit natin ang hugis ng Mount Mayon na mas kita natin ng buo. Tama ang sabi nila na mas magandang agahan mo ang pagpunta. Saktong may shop din na bukas na. Buti na lang may bearing pang tinda. At pagkatapos magawa, dumiretso dito sa may tulay na malapit sa Kagsawa Ruins. Pagkakaalam ko, alas 7 na to ng umaga. May nakita din tayo nag-AATV sa ilalim ng tulay. Mai-enjoy mo talaga ang view at di ka mauumay pagmasdan pag hindi ka taga rito. Pagkapasok saglit dito sa may Kagsawa Ruins, napakadaming tao tayong nakasabay. At ito yung Bulkang Mayon na buong buo pa din. Napakaswerte natin, Kawan Trip. At kahit dito sa Bypass Road, kitang-kita pa din. Sa sobrang init, dito na kami nagpahinga sa may 7-Eleven para kumain ng tanghalian. Nakadagdag din ng pagod pag sobrang init. Panibagong full tank ulit kay Gulat, 240 pesos. Hindi pa tayo uuwi, Kawan Trip. At ang rekta namin ngayon sa may Labo, Camarines Norte. Dito ko rin napansin ang kalsada nila dito na mas maganda kaysa usual na ruta papuntang Bicol. Pag dito kayo dumaan, Kawan Trip,
dagdag 50 plus kilometer pabalik ng Maynila hanggang sa dumating tayo sa bahay nila Doni. Walang sinasayang na oras at nagkayayaan maligo sa ilog. Syempre, minsan lang tayo mapapadpad sa mga ganitong lugar kaya susulitin na natin. Ito na yung premium natin sa sarili galing sa mahabang biyahe. Mag-i-enjoy kasama ang mga kaibigan ang parehong trip na magbasaan sa ilog na lagi nating ginagawa noon nung hindi pa adik sa social media. Magkukwentuhan habang nagre-relax at nagpapamamasahe sa agos ng tubig sa ilog. Ganito ang trip nating bakasyon kasama ang paggawa ng video para maibahagi sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga kaibigan nating nakasama. Wala sa status ng buhay, respeto lang at pakikisama para magkaroon ng kaibigang tunay. At syempre, dapat ini-enjoy natin ito. Kinabukasan, oras na pabalik ng Maynila. Mag-aalas 3 na ng umaga. Nagpaalam na din tayo kila Doni at maiiwan sila James at Richard. Panibagong full tank ulit, 190 pesos. Mas pinilit talaga naming bumiyahe ng madaling araw dahil malamig pa at mas kakaunti lang ang sasakyan. Takbong banayad lang at malaking tulong talaga ang mga extra nating ilaw sa mga motor natin. Madilim pa na makalabas kami sa arko ng Bicolandia. Itlog ulit sa umagahan, solve na tayo nun. Yung gulong natin, naginahit pa natin ng norte, all goods pa din. Sobrang subok na natin ang gulong na to ka one trip. Nakasurvive sa lubakan ang Durotars na bin in Thailand. Pagkalagpas natin sa Bitukang Manok ng Atimunan Quezon, panibagong full tank ulit kay Gulat, 238 pesos. Pagdating na Antipolo, dito na rin tayo nagpaalam kila Miko, Dodi, Kalbo, Mototsoy, Tolong at Rudy. Halos 11 oras din ang biyahe natin galing Camarines Norte. Napapagod pero babiyahe pa din. Kasama na yan sa bawat trip natin. At hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood. Ano ka one trip? Sama ka sa biyahe ko?